Isang araw gigising ka at mauunawa ang walang darating na sinuman. Walang nagmamalasakit kung gaano ka kapagod. Walang nagmamalasakit sa lahat ng iyong isinakripisyo. Walang nagmamalasakit kung gaano kabigat ang pasanin ng sarili mong mundo sa iyong mga balikat. Mananatiling tahimik ang telepono. Patuloy na gumagalaw ang mundo sa labas ng iyong bintana. Dumadaan ang mga sasakyan. Nagmamadali ang mga tao sa kanilang mga trabaho. Nagtatawanan ang mga pamilya sa hapagkainan. At ang iyong katahimikan, ang iyong paghihirap, ay bumabalik sa iyo na parang isang silid na walang laman. Ang sandaling iyon ay parang kamatayan. Isang tahimik, hindi nakikitang uri ng kamatayan. Ang uring hindi mapapansin ng sinuman. Ang uring walang magluluksa. At para sa isang lalaki, ang pagkakatanto na iyon ang isa sa pinakamasakit na paggising na kanyang haharapin. Ngunit narito ang kabalintunaan. Ang sandaling iyon ang bumagsak sa iyo, ang siya ring magsisilang sa iyo. Dahil sa wakas, pag nakita mo na ito, pag tumigil ka na sa pagdaraya sa sarili tungkol sa pagmamalasakit ng mundo, hahakbang ka sa isang kalayaang hindi nararating ng karamihan sa mga lalaki. Ang katotohanan ay mabagsik ngunit nagpapalaya. Ang mga tao ay lubog sa kanilang sariling pag-survive. Baon sila sa sarili nilang mga takot, mga inseguridad, mga sugat. Wala silang kakayahang dalhin din ang sa iyo. Kaya naman nakaupo ka ron. Naghihintay na may pumansin at walang darating. Doon nangyayari ang pagbabago. Doon ka tumitigil sa paghihintay. Doon ka magsimulang magbuhat sa sarili. Si Marcus Aurelius, isang lalaking nagbuhat ng bigat ng isang imperyo, ay paalala sa kanyang sarili. Tumigil ka sa pag-aaksaya ng oras sa pagtatalo kung ano ang dapat na mabuting lalaki. Maging isa. Pansinin ang kanyang hindi sinabi. Hindi niya sinabing maghintay hanggang kilalanin ka ng mga tao bilang mabuting lalaki. Hindi niya sinabing umasang may pumalakpak sa iyong mga pagsisikap. Sinabi niya maging isa. Dahil ang pagkilala ay mura, lumilipas ang palakpakan. Malilimutan ng mga tao ang iyong mga salita, ang iyong mga post, ang iyong mga sakripisyo. Ngunit ang hindi nila maaring baliwalain, ang hindi nila mapapawi kailanman, ay ang bigat ng isang lalaking buo sa kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit ang pagkatanto na walang nagmamalasakit ay hindi yung pagbagsak. Ito ang iyong paglaya. Kung walang nagmamalasakit, walang hatol ng sino man ang makakagapos sa iyo. Kung walang nagmamalasakit, hindi mo na kailangang ibaluktot ang iyong gulugod para umayon sa kanilang pag-aproba. Kung walang nagmamalasakit, sa wakas ay makakagalaw ka ng may dalisay na hangarin, mabuhay. Hindi para sa kanilang mga mata, kundi para sa iyong sariling kaluluwa. Balikan mo. Ilang beses ka na nagdusa hindi dahil sa nangyari, kundi dahil sa kung paano nagtugon. O hindi nagtugon, ang iba, ang breakup na mas nakasakit dahil siya ay umusad ng walang lingon. Ang tagumpay na naging walang saysay dahil walang pumalakpak. Ang paghihirap na lalong nagsiklab dahil walang pumansin. Ngunit paano kung maaari mo itong makita ng iba? Paano kung maunawaan mong ang katahimikan ay hindi pagtanggi kundi pagsasanay? Paano kung ang sansinukob, sa lahat ng kawalang bahala nito, ay humuhubog sa iyo? Tinatabas ang iyong pangangailangan ng atensyon? Sinusunog ang iyong pag-asa sa iba? Pinipilit kang paunlarin ang mga kalamnan ng pagsandal sa sarili. Sa kanyang mga liham, si Seneca ay sumulat, ang isang lalaki ay kasintalas ng kanyang pagkukumbinsi sa sarili. Nakikita mo ba? Hindi ang mundo ang nagpapalungkot sa iyo. Ito ang kwentong isinasalaysay mo sa sarili tungkol sa mundo. Kapag binigyan mo ng kahulugan ang katahimikan bilang pagpapabaya, gumuguho ka. Ngunit kapag binigyan mo ng kahulugan ang katahimikan bilang pagpasok sa bagong yugto, bumabangon ka. Ang lalaking hindi na nag-e-expect na magmalasakit, ang mundo ay nagiging hindi kayang saktan. Nagiging mapanganib siya sa pinakamabuting kahulugan ng salita. Dahil hindi na siya naghihintay, hindi na siya namamalimos, hindi na siya nagpapakitang gilas. Kumikilos siya dahil nasa kanyang kalikasan ang kumilos. Dinidisiplina niya ang sarili dahil nasa kanyang kalikasan ang maghari sa sarili. Itinatayo niya ang kanyang katawan, ang kanyang galing, ang kanyang pamana. Hindi para sa palakpakan, kundi dahil iyon ang kung sino siya. At narito ang kabalintunaan. Doon sa wakas mapapansin ka ng mga tao. Doon darating ang respeto. Kapag hindi mo na kailangan ang pagpapatunay, naglalabas ka ng isang bagay na makaakit. May dala kang katahimikan, isang pagsasarili na humihila ng atensyon nang hindi mo ito hinihingi. Ngunit huwag itong ipagkamali sa pagdaramdam o pagiging mapait. Ang stoicismo ay hindi kailanman naging tungkol sa pagiging malamig o pagtanggi sa pag-ibig o pagsasara sa mundo. Ito ay tungkol sa pagiging kumpleto. Ito ay tungkol sa pagtayo bilang isang lalaking hindi
Gumuguho kapag wala ang pagmamahal. Ito ay tungkol sa pagiging buo, upang kapag ikaw ay umibig, nakipag-ugnayan o nagbigay, gagawin mo ito mula sa lakas, hindi mula sa desperasyon. Tinuruan ni Epictetus ang kanyang mga estudyante nang may brutal na katapatan. Sinabi niya sa kanila, kung gusto mong umunlad, maging kontento na ikaw ay ituring na hangal at tanga. Bakit? Dahil ang mga opinyon ng mundo ay hindi matatag. Ngayon, baka ipagbunyi ka nila. Bukas baka pagtawanan ka nila. Kung ang iyong halaga ay nakasalalay sa ingay na iyon, alipin ka nila. Ngunit kung matitiis mo ang kanilang katahimikan, ang kanilang hindi pag-unawa, maging ang kanilang paghamak, malaya ka. Kinukumpirma ng makabagong psikolohiya ang alam na ng mga Stoiko. Ang mga lalaking humihiwalay sa panlabas na pagpapatunay ay nagkakaroon ng katatagan. Mas mabilis silang bumabangon mula sa pagtanggi. Mas mababa ang antas ng kanilang pagkabalisa. Mas tuwid silang tumatayo dahil hindi na sila nababaluktot ng nagbabagong hangin ng opinyon. Kaya't hayaan mong sabihin ko ito ng malinaw sa iyo. Kapag napagtanto mong walang nagmamalasakit, tumigil ka sa paglait dito. Tumigil ka sa pagmamakaawa na maging iba ito. Sumandal ka dito. Hayaan itong magpatibay sa iyo, ngunit hindi sa kapaitan. Hayaan itong magpatalas sa iyo, ngunit hindi sa kalupitan. Hayaan itong humulma sa iyo bilang isang lalaking malinaw ang paningin at patuloy na humakbang anuman ang mangyari. Dahil narito ang hindi binibigkas na katotohanan ng buhay. Walang nagmamalasakit talaga hanggang sa bigyan mo sila ng isang bagay na hindi matatanggihang pagmalasakitan.